Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at misteryo. Muli tayong nagtatagpo sa ating virtual na santuario ng sinaunang karunungan at mga lihim na tago sa bawat sulok ng ating kultura. Huwag kang magkakamali. Ang araw na ito ay hindi lamang ordinaryong petsa sa kalendaryo. Sa bawat pag-ikot ng mundo, may mga enerhiyang bumubuhos, mga puwersang nagbabago, at mga sikretong naghihintay na matuklasan. Ngayon, itatapak natin ang ating mga paa sa isang araw na puno ng matatandang babala at mahiwagang paanyaya, ang ika-20 ng Oktubre. Ano nga ba ang nakatago sa pitsang ito? Sa ating paglalakbay ngayon, sisiyasatin natin ang mga tradisyon, pamahiin, at higit sa lahat, ang mga mahigpit na bawal na bumabalot sa araw na ito. Ito ay isang araw na maaaring magdala ng biyaya sa mga sumusunod at sumpa sa mga lumalapastangan. Ang ikawitong tubab ng Oktubre ay kinikilala sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit, sa konteksto ng ating pananampalataya at pamahiin, ito ay madalas na nauugnay sa mga pagbabagong siklo ng kalikasan. Ito ang panahon kung saan ang mga araw ay umiikli at ang gabi ay humahaba, isang transisyon na ayon sa matatandang paniniwala ay nagbubukas ng mga pintuan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng mga espiritu. Ang koneksyon nito sa ani at paghahanda para sa nalalapit na undas ay nagbibigay dito ng isang malalim na kahulugan ng pasasalamat, paggunita, at paggalang sa mga namayapa. Sa simbahang katolika, ang ika-17 ng Oktubre ay paggunita kay San Hilarion na itinuturing na ama ng monastisismo sa Palestina. Si San Hilarion ay isang figura ng matinding pananampalataya at sakripisyo na ang buhay ay puno ng mga himala at pakikipaglaban sa mga demonyo. Siya ay ipinanganak sa Gaza noong humigit kumulang 291 AD sa isang pamilyang pagano. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Alexandria at pagkakakilala kay San Antonio Abad na tinaguriang ama ng monastisismo, nagpasya si Hilarion na italaga ang kanyang sarili sa buhay ng pag-iisa at debosyon. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang mana sa mga mahihirap at namuhay ng payak sa disyerto na kinakain lamang ang kaunting gulay at tubig. Ang kanyang asceticism ay matindi, halos wala siyang damit, at ang kanyang katawan ay naging tahanan ng mga sugat at sakit, ngunit ang kanyang espiritu ay nanatiling matatag. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang matinding pananampalataya. Dinala sa kanya ng mga tao ang mga may sakit, ang mga pinagmumultuhan, at ang mga naghahanap ng pagpapagaling. Si San Hilarion ay gumawa ng maraming himala, nagpapagaling ng mga bulag, bingi at lumpo. Ngunit ang pinakamaliwanag na bahagi ng kanyang kwento ay ang kanyang walang sawang pakikipaglaban sa mga demonyo. Madalas siyang inaatake ng mga masasamang espiritu na nagtatangkang takutin at linlangin siya. Ngunit sa bawat pagsubok, lumalabas si Hilarion na mas matatag gamit ang kanyang pananampalataya bilang kalasag. Ang kanyang mga pamamaraan ay simple, panalangin at pagtitiis na nagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos sa ibabaw ng lahat ng kasamaan. Dahil dito, ang mga tao ay lumalapit kay San Hilarion para sa proteksyon laban sa mga masasamang impluensya, para sa paggaling ng sakit, at para sa espiritual na kalinawan. Sa isang kultura tulad ng atin na naniniwala sa mga engkanto at aswang, ang mga kwento ni San Hilarion ay nagbibigay ng pag-asa at patnubay sa kung paano labanan ang mga puwersa ng dilim sa pamamagitan ng pananampalataya at matibay na kalooban. Narito ang mga tanda ng kapalaran na dapat nating bigyang pansin sa araw na ito. Mga pamahiin, mga babala at lihim na mensahe. Ang araw na ito ay puno ng mga pamahiin
na nagbibigay gabay sa ating pamumuhay, ang hindi pagsunod sa mga ito ay maaaring magdulot ng hindi magandang kapalaran. Narito ang ilan. 1. Panahon at ani. Kung ang umaga ng Oktubre 21 ay malinaw at payapa, asahan ang masaganang ani sa susunod na taon. Ang kalinawan ng kalangitan ay sinasabing refleksyon ng malinis na puso ng mga magsasaka na nagpapahiwatig ng biyaya mula sa itaas. Ang paglipad ng maraming ibon patimog sa araw na ito ay tanda ng maagang pagdating ng taglamig at posibleng kakulangan sa ani. Ang paglipad ng ibon ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa kalikasan na maaaring magdulot ng hamon sa agrikultura. Kapag umulan ng mahina sa hapon, magkakaroon ng masaganang huling ani bago sumapit ang undas. Ang pag-ulan ay naglilinis at nagpapalusog na nagpapahiwatig ng huling biyaya bago ang panahon ng pahinga. Kung may makitang bahaghari sa araw na ito, tanda ito ng kapayapaan at pag-asa pagkatapos ng pagsubok. Ang bahaghari ay simbolo ng pangako at kalinawan mula sa mga pagsubok na nagbibigay ng bagong pananaw. Ang biglang paglamig ng hangin sa gabi ay nagpapahiwatig ng paglapit ng mga espiritu. Kaya dapat maging alerto. Ang pagbabago ng temperatura ay madalas na iniuugnay sa presensya ng mga hindi nakikitang puwersa na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pag-iingat at paggalang. 2. Pang-araw-araw na buhay at pera. Huwag magwalis ng sahig pagkatapos lumubog ang araw. Ang paniniwalang ito ay malalim ang ugat. Ang pagwawalis sa dilim ay sinasabing nagtataboy ng swerte at kayamanan palabas ng tahanan. Ang mga biyaya na pumasok sa bahay sa maghapon ay maaaring mawala. Kung may marinig ka ang kumakalansing na barya ngunit walang nakikita, tanda ito ng papalapit na oportunidad sa pinansyal. Ang tunog ng barya ay sinasabing galing sa mga engkanto o espiritu ng yaman na nagbibigay ng babala o pag-asa. Dapat maging handa upang sunggaban ng oportunidad. Huwag mag-abot ng pera mula sa kamay ng ibang tao sa gabi. Ang paglipat ng pera sa dilim ay sinasabing nagdadala ng malas sa pananalapi at maaaring magdulot ng alitan. Mas mainam na ilagay ito sa isang ibabaw upang kunin. Ang pagputol ng kuko sa araw na ito ay maaaring magdulot ng sakit o pagkawala ng lakas. Ang mga kuko ay pinaniniwalaang konektado sa kalusugan at proteksyon. Ang pagputol nito sa maling araw ay maaaring magpahina sa espiritu o mag-imbita ng karamdaman. Mag-ingat sa mga salita, lalo na ang mga sumpa o malalang pangako, dahil ang araw na ito ay sinasabing may bigat ang bawat binibitawang salita. Ang enerhiya ng araw na ito ay sinasabing nagpapalakas ng kapangyarihan ng mga salita. Kaya anumang sumpa o pangako ay maaaring matupad ng mas mabilis at may mas matinding epekto. Mga panaginip sa gabing ito. Sulyap sa iyong kaluluwa. Ang mga panaginip sa gabi ng Oktubre 21 ay sinasabing may malalim na kahulugan at maaaring magbigay ng sulyap sa iyong hinaharap o sa kalagayan ng iyong kaluluwa. Tubig. Kung nanaginip ka ng malinaw at umaagos na tubig, ito ay tanda ng paglilinis, bagong simula, at posibleng pagdating ng magandang balita o biyaya. Ngunit kung ang tubig ay madilim at umaapaw, ito ay babala ng emosyonal na kaguluhan o mga problema na kailangan mong harapin. Puno. Ang panaginip tungkol sa matatayog na puno na hitik sa bunga ay sumisimbolo ng kasaganahan at katatagan sa pamilya at kabuhayan. Kung ang puno naman ay tuyot o putol, ito ay maaaring magpahiwatig ng pagkawala o kawalan ng pag-asa. Hayop. Ang mga hayop sa panaginip ay may kanya-kanyang kahulugan. Ang ahas ay maaaring maging tanda ng taksil o lihim na kaaway, habang ang isda ay sumisimbolo ng biyaya at kasaganaan. Ang pusa ay maaaring
magpahiwatig ng misteryo at intuwisyon, habang ang aso ay sumisimbolo ng katapatan at proteksyon. Paglipad. Ang panaginip na lumilipad ka ay sumisimbolo ng kalayaan, pagkamit ng mga pangarap, at paglampas sa mga limitasyon. Kung nahuhulog ka habang lumilipad, ito ay maaaring magpahiwatig ng takot sa pagkabigo o pagkawala ng kontrol. Ginto, pilak. Ang panaginip ng mga mamahaling metal tulad ng ginto o pilak ay palaging magandang tanda ng kayamanan, karangalan, at good fortune. Ito ay nangangahulugang papalapit na ang panahon ng kasaganahan sa iyong buhay. Mga ipinanganak sa araw na ito, mga taglay na katangian. Ang mga taong ipinanganak sa ika-22 ng Oktubre ay nasa ilalim ng tanda ng Libra o Scorpio, depende sa oras ng kanilang kapanganakan. Sila ay pinaniniwalaang nagtataglay ng isang natatanging halo ng balanse, katarungan at matinding damdamin. Sila ay madalas na may natural na karisma at kakayahang makakonekta sa ibang tao sa malalim na antas. Taglay nila ang pagiging patas ng Libra at ang pagiging malalim at masidhi ng Scorpio. Sila ay mapagmasid, matalino, at may kakayahang tumuklas ng mga lihim. Ang kanilang intuisyon ay malakas at madalas silang may likas na pag-unawa sa mga misteryo ng buhay. Gayunpaman, maaari rin silang maging lihim, mapaghiganti, at madaling magselos. Ang mga ipinanganak sa araw na ito ay madalas na nakatadhana para sa isang buhay na puno ng pagbabago, matinding karanasan, at mga aral na magpapalakas sa kanilang espiritu. Sila ay maaaring maging dakilang pinuno, healers, o mga taong may malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao at ng espiritual na mundo. Mga iminumungkahi at pagdiriwang ng pangalan. Sa simbahang Katolika, ang araw na ito ay nagpapaalala sa atin kay San Hilarion. Bagamat walang name day celebration sa Pilipinas, tulad sa ibang bansa, maaari nating ipagdiwang ang mga taong may pangalang Hilarion, Hilaria, o mga pangalang nagmula sa salitang Griego para sa masaya o maligaya. Ang pangalang Hilarion ay nagmula sa Hilaros na nangangahulugang masaya o maligaya. Ang mga taong nagtataglay ng pangalang ito ay madalas na pinaniniwalaang may kakayahang magdala ng kagalakan at liwanag sa buhay ng iba, sa kabila ng anumang pagsubok na kanilang kinakaharap. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi, mga tradisyon at ritual na dapat gawin sa araw na ito upang maakit ang biyaya at maiwasan ang kamalasan. 1. Ritual ng paglilinis ng espiritu, paglilinis ng bahay. Layunin, upang alisin ang anumang negatibong enerhiya o masamang espiritu na maaaring nanahan sa inyong tahanan at upang maghanda para sa pagdating ng mga positibong biyaya. Ano ang kakailanganin? Tuyong dahon ng laurel, bay leaf, asin, rock salt, tubig, isang puting kandila, insenso, opsyonal. Paano gawin? 1. Paglilinis ng pisikal. Linisin ng lubusan ang inyong bahay. Siguraduhing walang kalat at alikabok sa bawat sulok. 2. Paglilinis ng enerhiya. Maglagay ng isang maliit na bukol ng asin sa bawat sulok ng silid at sa ilalim ng inyong mga kama. Hayaan ito ng ilang oras o magdamag. 3. Pagpapausok. Sa hapon, bago sumikat ang araw, magsunog ng ilang tuyong dahon ng laurel sa isang ligtas na lalagyan. Pagkatapos, kung mayroon, sindihan ng insenso. Ipadaan ang usok sa bawat silid mula sa pinakaloob ng bahay palabas habang binubulong ang panalangin na lisanin ninyo ang bahay na ito. Lahat ng masama, pumasok ang kapayapaan at biyaya. 4. Pagbubuhos ng tubig. Pagkatapos magpausok, itapon ang asin sa labas ng bahay. Mas mainam sa isang lugar na may umaagos na tubig at magwisik ng tubig na may konting asin sa bawat pinto at bintana. 5. Pagsisindi ng kandila. Sa gabi,
Sindihan ng puting kandila sa gitna ng inyong sala bilang simbolo ng ilaw, kapayapaan at proteksyon. Ritual ng pasasalamat at pag-akit ng kasaganahan. Layunin upang ipahayag ang pasasalamat sa mga biyayang natanggap at upang buksan ang pintuan para sa mas maraming kasaganahan sa hinaharap. Ano ang kakailanganin? Isang maliit na sisidlan, bowl, ilang barya, coins, ng iba't ibang denominasyon, 3 butil ng bigas, dahon ng laurel, isang kandila, berde o ginto. Paano gawin? 1. Pagtitipon. Sa umaga, bago pa man ganap na sumikat ang araw, magtipon sa isang tahimik na lugar sa inyong bahay. 2. Paglalagay ng barya. Ilagay ang mga barya sa sisidlan, hawakan ang mga ito, at bulungan ng pasasalamat para sa lahat ng mga biyayang pinansyal na inyong natanggap. 3. Pagdaragdag ng simbolo. Idagdag ang 3 butil ng bigas na sumisimbolo sa kasaganahan at patuloy na paglago. Ilagay din ang isang dahon ng laurel na sumisimbolo ng tagumpay at proteksyon. 4. Panalangin. Sindihan ng kandila. Hawakan ang sisidlan at bulungan ang isang panalangin tulad nito. Salamat, dakilang Espiritu, sa mga biyayang aking natatanggap. Buksan ang mga pintuan ng kasaganahan at hayaang dumaloy ang yaman sa aking buhay ng walang tigil. Sa kapangyarihan ng araw na ito, naway maging totoo ang lahat. 5. Paglalagay. Ilagay ang sisidlan sa isang lugar na madaling makita, tulad ng inyong altar, mesa, o sa inyong coin bank, at hayaang masunog ang kandila hanggang sa matapos. 3. Ritual ng proteksyon. Laban sa masasamang espiritu para sa personal na proteksyon. Layunin upang protektahan ang inyong sarili mula sa mga masasamang impluensya, malas, at mga espiritu, lalo na sa araw na ito kung saan sinasabing mas manipis ang tabing sa pagitan ng mga mundo. Ano ang kakailanganin? Isang maliit na supot na tela, pouch, 3 piraso ng bawang, 1 piraso ng bato ng asin, isang rosaryo, kung mayroon. Paano gawin? 1. Pagtitipon. Sa umaga, habang nagdarasal, ilagay ang 3 piraso ng bawang sa loob ng supot. Ang bawang ay matagal nang ginagamit bilang panlaban sa masasamang espiritu sa Filipino folklore. 2. Pagdaragdag ng asin. Idagdag ang 1 piraso ng bato ng asin sa supot. Ang asin ay sinasabing naglilinis at nagpoprotekta. 3. Pagdarasal. Kung mayroon kang rosaryo, ilagay ito sa supot o hawakan ito habang nagdarasal ng Ama namin at sumasampalataya. Ako ng 3 beses, hilingin ang proteksyon mula sa anumang uri ng kasamaan at masamang balak. 4. Pagsuot o paglalagay. Dalhin ang supot na ito sa inyong bag, bulsa, o ilagay sa ilalim ng inyong unan sa gabi. Ito ay magsisilbing inyong anting-anting para sa proteksyon sa buong araw at sa mga sumunod na araw. Mga kulinaring tradisyon, pagdiriwang ng kagandahan ng buhay. Bagaman, walang tiyak na pagkain na konektado sa araw na ito, ang pagbabahagi ng pagkain ay laging mahalaga sa kulturang Filipino. Sa araw na ito, mas mainam na maghanda ng mga pagkaing nagpapakita ng pagkamahinhin at pagiging simple, tulad ng gulay at isda. Ang mga lutuing gulay tulad ng pinakbet o laing at sariwang isda tulad ng sinigang na isda o inihaw na isda ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyaya mula sa kalikasan. Ang mga ito ay simbolo ng kasimplehan, kalusugan at sapat na kabuhayan. Kanin. Ang kanin ay laging sentro ng anumang handaan sa Pilipinas. Siguraduhin mayroong sapat na kanin na ihahain, simbolo ng kasaganahan at pagiging sapat sa lahat ng pangangailangan. Kakanin. Ang mga kakanin tulad ng bibingka or suman ay maaaring ihain bilang simbolo ng pagkakaisa at tamis ng buhay. Ang mga ito ay madalas na inihahanda sa
sa mga pagtitipon at pagdiriwang, nagpapahayag ng pagiging komportable at pagbabahagi. Ang layunin ay ang pagbabahagi ng pagkain sa pamilya at mga kaibigan, pagpapakita ng pagkakaisa at pasasalamat sa mga biyayang natanggap. Ngayon, dumako tayo sa mas mabigat na usapin, ang mga mahigpit na bawal sa araw na ito na hindi mo dapat lapastanganin. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng seryosong kamalasan o sumpa. 1. Bawal magsinungaling o manlinlang. Sa araw na ito, ang bawat salita ay sinasabing may malaking bigat. Ang pagsisinungaling o panlililinlang ay hindi lamang nagdadala ng masamang karma, kundi pinaniniwalaang nagpapalitaw ng mga masasamang espiritu na magtatala ng inyong kasalanan. Ang paglabag ay maaaring magresulta sa hindi pagkakaunawaan, pagkawala ng tiwala, at matinding pagkalugi sa hinaharap. 2. Bawal magingay o mag-iskandalo. Iwasan ng labis na ingay, pag-aaway o anumang uri ng iskandalo. Ang araw na ito ay hinihingi ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang paggawa ng ingay ay sinasabing umaakit ng mga galit na espiritu na maaaring magdulot ng gulo sa inyong tahanan at buhay. Ang paglabag ay maaaring magresulta sa matinding pagtatalo, kaguluhan sa pamilya at di pagkakasundo. 3. Bawal magutang o magpautang, lalo na sa gabi. Ang paghawak ng pera sa transaksyon ng utang o pautang sa araw na ito, lalo na sa gabi, ay pinaniniwalaang nagtataboy ng swerte sa pananalapi. Ang nag-utang ay magkakaroon ng hirap sa pagbayad at ang nagpautang ay mahihirapan ding mabawi ang kanyang pera. Ito ay nagdudulot ng money block at maaaring magdulot ng matinding pagkalugi. 4. Bawal magputol ng halaman o puno, maliban kung kinakailangan. Sa paniniwala ng mga matatanda, ang mga halaman at puno ay may sariling kaluluwa at tirahan ng mga engkanto. Ang pagputol ng mga ito ng walang dahilan o pahintulot ay maaaring magpagalit sa mga espiritu ng kalikasan na maaaring magdulot ng sakit o kamalasan sa pamilya. 5. Bawal mag-alala ng labis o magkaroon ng negatibong isip. Ang araw na ito ay para sa pagpapayapa ng isip at kaluluwa. Ang pag-aalala ng labis o pagiging negatibo ay sinasabing nagbubukas ng pintuan sa mga negatibong enerhiya at masasamang espiritu na maaaring magpabigat sa iyong kalooban. Maaari itong magdulot ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Okay, bawal magiwan ng bukas na pinto o bintana sa gabi. Ang pag-iwan ng bukas na pasukan sa gabi ay hindi lamang imbitasyon sa mga magnanakaw, kundi sinasabing nagpapapasok din sa mga masasamang espiritu at malas na kapalaran sa inyong tahanan. Ito ay nagtataboy ng biyaya at nagdadala ng hindi kanais-nais na presensya. 7. Bawal magpagupit ng buhok o kuko sa gabi. Ito ay isang matandang pamahiin. Ang pagputol ng buhok o kuko sa gabi ay sinasabing nagpapahina ng inyong aura o lakas na nagiiwan sa inyo na mas mahina laban sa mga negatibong enerhiya at karamdaman. May paniniwala ring nagpapaikli ito ng buhay o nagdadala ng sakit. 8. Bawal magsuot ng itim o malalim na kulay para sa mga mag-aasawa. Sa ilang mga tradisyon, ang sobrang paggamit ng itim o malalim na kulay ay maaaring simbolo ng pagluluksa o kalungkutan. Sa isang araw na dapat pagtuunan ng pansin ang pag-akit ng biyaya at pagpapayapa, ang pagsuot ng ganitong kulay ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa mga mag-aasawa na nagpapahiwatig ng paghihiwalay o lungkot. 9. Bawal magtapon ng pagkain. Ang pagtatapon ng pagkain, lalo na ang kanin, ay isang matinding paglapastangan sa biyaya. Ito ay nagpapagalit sa mga espiritu ng kasaganahan at maaaring magdulot ng kakulangan o gutom sa hinaharap. Bawat butil ay mahalaga at ang pagtatapon nito ay pagwawalang bahala
sa mga kaloob ng Diyos. 10. Bawal maglakbay or magbiyahe ng walang paghahanda. Kung kinakailangan ng paglalakbay, siguraduhing mayroon kang panalangin o anting-anting para sa proteksyon. Ang araw na ito ay maaaring maging daan ng hindi inaasahang pagsubok. Ang walang ingat na paglalakbay ay maaaring magresulta sa aksidente, pagkawala o mga panganib sa daan. Mga kaibigan, ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng petsa. Ito ay isang paalala na sa bawat sandali ng ating buhay, may mga koneksyon tayo sa nakaraan, sa mga espiritu, at sa mga puwersa ng kalikasan. Ang pag-unawa at paggalang sa mga tradisyon at pamahiin na ito ay hindi lamang pagpapahalaga sa ating kultura kundi isang paraan din upang protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Sumunod tayo sa mga gabay ng nakaraan upang makamit ang kapayapaan at kasaganahan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Manatili tayong mapagmatyag, mapanalangin, at puno ng pananampalataya. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway ang biyaya at proteksyon ay sumainyo